Nagalit si Trump nang muling buuin ng Iran ang sistema ng misail at ayusin ang depensa sa himpapawid sa mga sensitibong lugar sa Timog Iran. Lalo na malapit sa isla ng Kashmir at Sirik, mga lugar na dati ng tinamaan ng mga Amerikano. Ayon sa mataas na opisyal ng depensa ng Estados Unidos, ginamit ng Tehran ang panahon matapos ang tigil putukan noong Abril 7 para maglipat ng kagamitan, ayusin ang estrukturang militar at subukang bumalik sa laro sa pamamagitan ng pag-pressure sa barko, base at rutang kalakalan. Dumating ang tugon kasabay ng tumitinding tensyon. Bagong hakbang ng Amerika, dagdag puwersang militar sa Dagat Arabiko at matinding babala ni Trump laban sa pang-ingikil ng Iran sa negosasyon. Naglabas ang Revolusyonaryong Gwardiya ng mga larawan ng pagpapapalipad ng misil at drone at sinabing inatake nilang base ng ika-5 Fleet ng US Navy sa Bahrain at ang airbase sa Al Salem. Tinangkang ipakita ng rehimen ang lakas, ngunit nagdulot ito ng bagong krisis sa Golpo, ininis ang kaalyado ng Amerika at binigyan si Trump ng gusto niyang dahilan. Binabanggit ng Iran ang diplomasya habang muling binubuo ang kanilang makinaraya ng pananakot. Minamahal at iginagalang na mamamayan ng Islamikong Iran, ang inyong tapang na anak sa hukbong dagat at impapawid ng Revolusyonaryong Gwardiya. Sa isang operasyon ng mga misil at drone sa pagitan ng alas 2 at alas 3 ng madaling araw, Linggo, ika-7 ng TIR, pinakawalan nila ang mga ballistic missile at drone laban sa 8 mahalagang infrastruktura ng hukbo. Ang agresor ng Estados Unidos sa base ng Ali Salem sa Kuwait at sa ika-5 Naval Fleet sa Port Salman sa Bahrain. Sinira nila ito at tumugon ng demokratiko at mapagpasiya sa agresyon ng Estados Unidos. Muling tinarget ng US ang mga lugar na konektado sa militar ng Iran matapos ang mga pag-atake sa barko at presyon ng Tehran na ipatupad ang sarili nilang patakaran. Ipinakita ng Iran na depensa ang kanilang kilos, ngunit ibang ipinakikita ng kanilang asal. Nagpatupad ang Revolusyonaryong Gwardiya na dapat sundin ng mga barko ang mga rutang aprobado ng Tehran at ayon sa ulat, nagbigay ng mga babala sa mga barkong hindi sumusunod sa mga hindi sumusunod. Ginamit ng Gwardiya ang sitwasyon para manakot sa trapikong pandagat at pilitin ng mga kumpanya na magpaalam sa rehimeng sanhi ng kaguluhan. Doon nag-iba ang antas ng krisis. Ikukwento ko lahat ng yan sa'yo. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsyong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Naglabas noong Linggo ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ng video na ayon sa telebisyong pambansa, nagpapakita ng bagong pag-atake ng misil sa mga base ng Neremia sa Kuwait at Bahrain. Nagpalitan ng putok at panibagong banta ang Washington at Tehran nitong weekend sa pinakamalalang tensyon mula nang magkasundo sa 14 puntong memorandum para tapusin ang armadong labanan. Ipinakita raw ng mga litrato ng pulisya ng Bahrain ang pinsala sa tirahan na tinamaan ng drone mula Iran. Kinumpirma ng opisyal ng Ziraiwa ang mga pag-atake ng Iran sa mga pasilidad ng Amerika at sinabi sa Reuters na walang ulat ang nasawing Amerikano o malaking pinsala sa mga lugar ng Ziraiwa. Sinabi ni Pangulong Donald Trump sa social media na maaaring dumating ang oras na hindi na sila makakapagpakahinahon at mapipilitan silang tapusin sa parang militar ang trabahong sinimulan nila ng may malaking tagumpay. Sinabi niya na kung mangyari ito, mawawala ang Islamic Republic ng Iran. Nagsimula ang labanan nang sabay umatake ang Israel sa Iran noong huling Pebrero. Tumugon ng Iran sa pagpapakawala ng drone at rocket laban sa Israel at mga bansang may base militar ng Amerika sa Gulpo at epektibong isinara rin ng Iran ang Strait of Hormuz sa malaking bahagi ng nakaraang 4 na buwan, ang pinakamahalagang ruta ng pagdadala ng enerhiya sa mundo. Isang pansamantalang kasunduan na nilagdaan noong Hunyo ay layong buksan muli ang kipot at muling pag-usapan ng magkabilang panig ang programang nuklear ng Iran habang sinuspinde ng Washington ang parusa laban sa Teheran. Ngunit muling sumiklab at lalo pang tumindi ang mga labanan. Sinabi ng sentral na komand ng SNUA na naglunsad sila ng bagong pag-atake matapos atakihin ng Iranian drone ang tanker ng langis na may bandila ng Panama noong Sabado. Iniulat ng Press TV na ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps, nilabag ng mga pag-atake ni Mossel Ozewa ang tigil putukan at magdudulot ito ng pagtigil ng lahat ng prosesong diplomatiko.
Palaging sinasabi ni Trump na pumayag ang Iran sa mga konsesyon sa nuclear program nila, ngunit mabilis itong pinabulaanan ng Tehran. Iginiit ng Tehran ang papel nila sa pamamahala ng trapiko sa kipot ng Hormuz, ngunit sinabi ni Trump na mananatiling bukas ito sa paglalayag. Sa pagbisita sa Baghdad, hinikayat ng Iranian Foreign Minister nitong linggo ang lahat na sundin ng memorandum ng pagkakaunawaan. Sinabi ng Pangulo ng Amerika na kung hindi sundin ng Tehran ang kasunduan, maaring gamitin ng Washington ang lakas militar para tapusin ang trabaho. Hindi dapat gawing libreng oras ng tigil putukan para sa rehimen na maghanda ng misil, itago ang gamit, ilipat ang baterya at muling bantaang ang mga base ng Amerika. Bumamit ng propaganda ang revolusyonaryong gwardiya. Naglabas sila ng larawan ng papapalipad ng balistikong misil at drone. Sinabing target nila ang pasilidad ng Amerika sa Kuwait at Israel. Layunin nilang ipakita ang lakas sa sarili nilang mamamayan at mga kaalyado, ngunit iba ang naging resulta. Sinabi ng Kuwait na na-intercept ng depensa nila ang 2 balistikong misil. Sa Bahrain, ilang beses tumunog ang mga sirena. At iniulat ng mga autoridad ang pinsala sa isang gusaling tirahan sa lalawigan ng Muharraq na walang naitalang nasawi. Nakakabahala para sa Tehran ang naiwanang imahe. Pinupuntirya ng rehimen ang mga base at nangangako ng sagot. Matindi ang tugon, pero nagdudulot ito ng mas malaking panganib sa mga sibilyan at pinalalala ang galit ng mga gobyernong takot na talaga sa Iran. Tinawag ng Bahrain ang aksyon bilang matinding paglabag sa kanilang soberanya at nanawagan ng internasyonal na tugon. Kinondena ng Kuwait ang mga pag-atake at iginiit na handa ang kanilang puwersa na ipagtanggol ang teritoryo. Sinuportahan din ito ng Qatar at United Arab Emirates. Kahit ang mga pamahalaan na kadalasang mas pinipili ang diplomasya ay itinuring ng mga putok bilang isang mapanganib na paglala. Para kay Trump, ang regional na pag-iisa ng Tehran ay nagpapalakas sa posisyon ng Amerika. Sinubukan ng Iran na gawing tunggalian laban sa Washington ang krisis, ngunit nauwi ito sa alitan sa mga kapitbahay na ayaw maging target ng revolusyonaryong gwardiya. Pinatibay ng kilos ng Amerika sa dagat ng Arabia ang mensahe. Ang mga mandaragat sa loob ng aircraft carrier na USS George H.W. Bush ay nagsagawa ng mga operasyon sa paglipad habang ang barko ay dumaraan sa reyon. Habang sinisikap ng Tehran na ibenta ang mga video ng paglulunsad bilang patunay ng lakas, binabandera naman ng Washington ang lohistika, naval aviation at tuloy-tuloy na presensya nito. Ikinagagalit ito ni Trump dahil ginagamit ng Iran ang diplomasya para magpaliban habang sinusubok ng revolusyonaryong gwardiya ang mga hangganan sa Golpo. Tinakot pa ng Tehran ang prosesong diplomatiko. Ayon sa revolusyonaryong gwardiya, ang bagong pag-atake ng Amerika ay maaring hadlang sa negosasyon at ng akong tutugon ng matindi sa mga base ng Estados Unidos sa rehiyon. Pero may isa pang panig ang banta na ito. Kapag sinabing pwedeng talikuran ng rehimen ang pag-uusap, nilalayong takutin ang Washington at mga bansang tagapamagitan. Naipit ang Iran sa sarili nitong palabas. Nababantang alis pero kailangan pa ring makipagnegosasyon. Nanggangako ng impyerno pero iniiwasan ang direktang sagupaan. Usapin ng kontrol. Mais uma sa psikologikaw na presyon para magmukhang malakas. Ginagamit din ng rehimen ng Iran ang krisis para sa panloob na konsumo. Matapos ang mga naunang pag-atake, pagkalugi at internasyonal na presyon, kailangang patunayan ng revolusyonaryong gwardiya na kaya pa rin nilang tumugon. Ang mga video ng misil at drone ay nagpapalakas sa ganitong kwento, ngunit mas mahirap ang tunay na sitwasyon. Nakakulong tayo at parang di na tayo namumuno. Kung sisimulan, tapusin natin. Kung kailangan ng tropa, gawin. Pero paano natin matatapos at mapapanalo ito? Sinasabi mo hamon ito, Sid, hindi ba medyo OA na sabihing nakakulong tayo? Dahil ipapakita ng pasensya si Pangulong Trump sa pagsasabing hahayaan niya ito. Sabi nga ni Jody De Vance, ang vice-presidente, panalo na tayo dahil ibinigay natin ang desisyon sa kanila. Alam ng lahat at sina Pangulong Trump at Jody De Vance ay lubos na alam na ang komandante ng IRGC si Ismail Pahlavi ay nagpapagulo ng mga bagay kapag si Galibafi ay nakikipagnegosasyon. Pero sa pananaw ng gobyerno at ni Pangulong Trump din, maaari tayong magpatuloy hanggat gusto natin. At sa uli, ang tuluyang pagtatapos nito ay sinasaalang-alang. Hindi pwedeng ganito lagi. Mahal ang gasolina at malapit na ang midterm elections. Mag-uusap tayo ng tapat tungkol dito. Mahiligaw sa sports, Griff.
Galing ako sa Doiv. Matagal na itong ganito. Hindi pa tapos ang laro sa ika-6 na inning. Wala pa tayong panalo. Pasensya na po, Ginoong Presidente, pero wala pa tayong napapanalunan. Walang naging katapusan para dito. Nasa parehong lugar pa rin tayo tulad ng ilang buwan nang nakalipas. Patuloy pa rin nila tayong inaatake. Patuloy pa rin nating inaatake sila. Ang Israel ay kinakabahan pa rin. At kung tutuusin, ang mga butanteng Amerikano ay kinakabahan pa rin. Paano mo masasabing panalo ka na kung malayo pa ang laban sa katapusan? Kasama rin sa usapan ng Lebanon. Muling inatake ng Israel ang mga estruktura ng Hezbollah sa Timog Lebanon, habang pinapalakas ng Estados Unidos ang suporta para pigilan ang mga grupong konektado sa Iran. Malinaw ang mensahe. Ayaw ng Washington at mga kaalyado na solusyonan lang ang isang pag-atake. Para sa kanila, ang network ng presyur ng Tehran, kabilang ang Iran sa Golpo, Hezbollah sa Lebanon at mga kaalyadong milisya ay iisang problema. Alam ng White House na kung tutugon lang sila sa isang bahagi, susubukan ng rehimen na magbukas ng panibagong issue. Nakikinabang si Trump sa politikal na pananaw na ito dahil inilalagay nito ang Iran bilang tagapag-udyok. Pinapasimpel ng White House ang kwento sa mga Amerikano. May pansamantalang kasunduan, muling itinayo ng Iran ang mga sistema, giniipit ang mga barko, inatake ang mga base sa kaalyadong bansa at nagbantang tapusin ang negosasyon. Nagkakaroon ng pagkakataon ang presidente na ipagtanggol ang paggamit ng lakas nang hindi mukhang naghahanap ng gyera dahil sa bugso ng damdamin. Maaring sabihin niyang tumugon lang siya sa rehimeng, lumabag sa tigil putukan na pinirmahan nila. Tinututukan din ng Amerika ang tiwala ng mga bansa sa Gulpo. Ang Bahrain at Kuwait ay may estratehikong pasilidad ng Estados Unidos at hindi dapat magmukang pinapabayaan. Patuloy na umasa ang Iran sa tensyon, nagpapakawala, nagbabanta, itinatanggi, sinisisi ang Estados Unidos at nagsasalita ukol sa depensa at pagbebenta ng kanilang paglaban. Ngunit bawat kilos ay lalong nagpapakulong sa rehimen sa politikal na pagkakabihag. Ito ang panganib na nilika ng Tehran. Ang muling pagtatayo ng mga misil malapit sa Hormuz ay mukhang pagpapakita ng lakas, ngunit nagpagalit kay Trump. Mas mahigpit na binantayan ang Revolutionary Guard at nag-alerto sa mga bansa sa Gulpo laban sa isang rehimeng nakikipagnegosasyon. Gayunpaman, ang pamahalaan ng Hormuz. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at mag-ambag ng pinansyal sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay isang independenteng channel na katuon sa pagpapanatili sa inyo na may tamang impormasyon gamit ang katotohanan. Ang inyong kontribusyon ay tumutulong sa amin na magpatuloy.